Hi guys, Milok Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Three of Coins, the King of Coins, the Sun, and we have here the Page of Wands. Okay. So, base sa mga barahan na to, pwedeng makikipag-ayos sa'yo ang isang pwedeng earth sign or fire sign din. Okay? So, makikipag-ayos sa'yo itong tao na to and mukhang magiging positive naman yung magiging resulta. Okay, and then we have here the Three of Cups. Again, it talks about reconciliation or reunion. And then we have here the Knight of Swords and the Emperor and the Four of Swords. Okay, so magkakaayos kayo, magkakabalikan kayo. Pwedeng malilinawan kayo kung ano yung dapat ninyong gawin, or pwedeng meron siyang mga gagawin para makampante ka, para mapatibay yung relationship ninyo. And because of that, Four of Swords, parang kampante ka dito, relax ka lang, nare-recover ninyo yung relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Eight of Wands, the Two of Coins, and the Strength card. So patuloy na parang tumitibay yung inyong samahan, parang mas nadidevelop pa yung feelings nyo towards each other. And then Eight of Wands, it talks about progress through constant na pag-uusap, or pwedeng paglalandian. Okay, pwedeng ganyan. Okay, it's like you are both falling in love with each other again, and this time parang mas stronger siya. Okay? And then we have the Ace of Cups and the Four of Wands, and because of that nga, nag-uumapaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Mas nagiging content kayo dito and mas nagiging happy. Okay? And then we have here the Hierophant, which means na talagang committed kayo sa isa't isa, and this can potentially lead into more deeper connection, or pwedeng a marriage, engagement, ganyan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see ano kaya yung posibleng mangyayari sa mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Four of Wands, the Nine of Wands, the Six of Wands, and the Tower. Okay, so malaki yung possibility na yung reading na ito is for somebody who is already married or still in a relationship, na pwedeng napapagod na kayo doon sa relationship ninyo, na pwedeng gusto nyo naman na i-prioritize yung sarili ninyo, or parang pinoprotektahan nyo na yung self ninyo. Okay? Na sobrang magulo na nga kasi, na nagiging toxic na, ganyan, nagiging destructive na itong connection na to, or itong relationship na ito. Kaya parang you are guarding yourself na here, and parang nagsiset ka na dito ng boundaries mo na mas
iniisip mo na kumbaga yung sarili mong kapakanan. Okay, malaki rin yung chance na you are dealing with an air sign. Okay? Ngayon, itong si air sign, pwedeng hindi ko alam kung babaero to or lalakero, ganyan, may mga bisyo, parang ang after niya lang is always good times, ganyan, yung panay pasarap lang siya sa buhay, na hindi niya naiisip na meron siyang family or meron siyang dapat na mas mga responsibilities, kumbaga. Okay? Pwedeng may pagka-immature pa siguro ito, kaya ganon. Okay? And then we have here the Eight of Swords, the Page of Cups, and the Knight of Coins. So, parang hirap ka na talaga dito na to deal with this person, especially kung meron kayong mga anak. Parang siguro yun na lang yung tanging pumipigil sa'yo to get out of the relationship. Iniisip mo yung kapakanan ng mga anak mo. Pero nakikita ko dito na you will slowly build something for yourself, or you will slowly do what it is that you know is the right thing to do. Parang ganyan. Okay, parang kinukuha mo lang siguro yung lakas ng loob mo or yung tamang panahon para makakilos ka ng dapat mo na gawin. Parang ganyan. Okay? And then we have here the 5 of Coins and the 3 of Wands. So, parang makakaramdam ka na you are alone, kumbaga, in this relationship, na pwedeng naging cold na siya sa'yo, naging distant na siya sa'yo, or pwedeng inabandon na kanya niya. Siguro kapag dumating din yung time na as in siya na yung lumayo sa'yo, I don't think nahabulin mo siya. Maybe this will trigger you to move on also with your life. Okay? And then you have here the 3 of Swords, na talagang this can only end in a breakup or a heartache. Maybe alam mo na rin yan sa sarili mo, kaya by the time na siya yung umalis sa buhay mo, hindi mo na siya pipigilan. Parang mag-move on ka na lang din. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng mangyayari sa mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the 5 of Cups, the 8 of Coins, the Hermit, and we have here the 7 of Cups. Okay. So, malaki yung possibility na meron pa rin kayong dinadamdam. Parang meron pa rin kayong mga regrets dito or iniiyakan. Pero maybe may isip mo na it's time to work on yourself. Okay, na parang kailangan mong ayusin yung sarili mo. Maybe mapagtatanto mo na marami ka pang options, marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo, na hindi lang dapat love life yung binibigyan mo ng focus or importansya. Pwedeng maiisip mo na kailangan mo muna siguro na i-improve yung self mo. Okay? Basta marami kang pwedeng ma-realize. Okay? And then we have here the Queen of Cups, the Death card, the 2 of Swords, and we have here the 4 of Swords. So, syempre, kaya ka nag-iiyak pa rin dyan kasi nga, minahal mo talaga yung tao. And hindi naman talaga yun agad-agad na mawawala. Okay? Pero, ang nakikita ko nga dito, ang pagtutuunan mo ng pansin ay yung iyong transformation.
Okay, you will work on that. And medyo merong kang mga pag-aalinlangan dito, may mga doubts ka dito. But then again, marirealize mo na it's part, kumbaga, of the journey. Hindi naman lahat ng bagay may kasiguraduhan na parang you need to take a chance, take a risk. So, you need to start, kumbaga, by recovering or healing yourself. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Ace of Swords, and the Strength card. And because of that, maaaring magbago yung takbo ng buhay mo. And then Ace of Swords, unti-unti na magkakaroon ka dito ng clarity, malilinawan ka sa kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay, kung ano yung totoo mong nararamdaman, kung ano ba talaga yung totoong gusto mo, kung ano yung kailangan mo nga na gawin. Okay? And then Strength card, of course, it will give you yung strength to do the things that you need to do. Okay? And then we have here the Six of Cups and the King of Coins. Saka ngayon, may mag-appear na isang tao from your past who is already willing to commit to you. Okay? Maybe, etong tao na to, at the moment, is hindi pa ready para sa'yo. The same way na hindi ka rin ready para sa kanya. Kaya siguro hindi pa ito yung parang tamang panahon for the both of you to be together. Kasi meron pa kayong mga kailangan na gawin sa mga kanya-kanyang buhay ninyo. And kaya nga nung kung kailan naging okay ka na dito at nabago mo na yung parang kapalaran mo, saka ngayon siya e-entra uli sa buhay mo. This is not necessarily a person na naka-relationship mo na. Pwedeng it's just somebody na you already know, you already connected with, na pwedeng, ayun nga, mag-reconnect sa'yo at parang gusto niya nang mag-commit sa'yo. Okay? Pero syempre, may chance din na pwedeng ex mo to or yan, naka-relationship mo to. Okay? And then, Temperance card. Yeah. You just need to be patient. Time will come. Okay? Parang, this Temperance is yung parang soulmate card, or it will happen at the perfect timing. Kailangan mo lang talagang mag-antay. Parang tamang panahon. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.